kahit kumikita ng malaki yung iba at sa iyo ay tama lang, ang sabi ng Diyos, hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin, kahit maliit ang kinikita natin minsan, ay sapat po ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po nating pag-aaralan, ang sabi po dito ay hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. So tandaan po natin mga magulang ko at mga kapatid, sa ating pamumuhay sa mundong ito, lagi pong naandyan ang Diyos at kailanman ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, talatang 5, ang sabi ay ganito, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat ang sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So malinaw po ang sinabi ng salita ng Diyos na hindi po tayo iiwan ni pababayaan man ng ating Panginoon. So kaya po ang dapat natin gawin, ang sabi dito, ay huwag daw po tayong magmukhang pera. Hindi ko po sinasabing hindi natin kailangan ng pera. Ano po? Pero, ang sabi ng Diyos, sa kanyang salita, huwag daw po tayong magmukhang pera. Iba po kasi yung mukhang pera sa may pera. Ano po? Iba po kasi yung mukhang pera sa kailangan ng pera. Yung tao kasi mukhang pera, pag sinabi mukhang pera po yan, kahit pangalan po niya ay ipapalit sa pera. Po ang taong mukhang pera na nabibili ang kanyang pangalan na pinresyohan. Huwag na po tayo magmukhang pera sapagkat ang sabi ng Diyos ay masiyahan na daw po tayo sa anumang mayroon po tayo. Ibig sabihin, kung kumikita tayo ng magkano man sa isang buwan, sa isang araw, sa ating mga trabaho, sa malinis sa paraan, ay ipagpasalamat na po natin sa Panginoon niyan. Masiyahan na daw po tayo. Huwag daw po tayo magmumukhang pera. Kasi yung taong mukhang pera, ano po, kumikita na at gusto pa kumita ng malaki sa masamang paraan. Yun bang kahit ikaw ay makasagasa, ano po, ng iyong kapwa, kahit maging masama ka sa paningin ng tao, basta kumita ka lang, yun po yung mga taong mukhang pera. At yung mga taong mukhang pera, yan po yung taong may inggitin. Bakit? Kasi kaya siya naghahangad ng malaking pera dahil sa kanyang inggit at gusto niya siya ang mataas sa kanyang kapwa. So ang sabi ng salita ng Diyos ay huwag na po tayo mukhang pera at masaya na tayo sa anumang nasa atin. So, kung kumikita ka po ng 1,500, 300 sa isang araw, masayahan na po tayo ang sabi ng salita ng ating Diyos. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Bakit po sinabi ng salita ng Diyos na masayahan na po tayo sa anumang meron tayo? Dahil ang pangako ng Diyos, hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin, kahit mali po ang ating kinikita, kahit minsan ay talagang sapat lamang, at minsan nga ay kinukulang pa, ang pangako po ng Diyos ay hindi daw po tayo ng Diyos iiwan ni pababayaan man. So kahit pala mali ang ating kinikita ang pera, ay lagi po tayong sinasamahan ng ating Diyos. Kahit kakaunti ang ating kinikita, tayo po ay laging iniingatan at tinutulungan ng ating Panginoon sapagat ang pangako niya, hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man. So kahit kakaunti ang kinikita natin, ano po, magkakasya po yan sa ating pangailangan. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, hindi niya po tayo iiwanan ni pababayaan man. Kahit kumikita ng malaki yung iba at sa iyo ay tama lang, ang sabi ng Diyos, hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man. Ibig sabihin, kahit maliit ang kinikita natin minsan, ay sapat po ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Sapagkat hindi nga tayo iwanan ng Diyos. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Dahil kahit po maliit ang ating kinikita, kung ito naman ay galing sa mabuting paraan, talo po yung kumikita ng malaki sa hindi magandang paraan. Bakit? Dahil mas kinalulugdan ng Diyos ang paggawa ng mabuti, di ba? So kahit kumikita tayo ng hindi malaki sa ating buhay, natutuwa ang Diyos. Bakit? Kasi nakokontento ka na sa anumang meron ka. At hindi ka nga pababayaan ng Diyos. Kahit maliit lang ang kinikita mo sa isang araw, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Dahil kung kailangan mo ng ganitong halaga, bibigyan ka po ng Diyos. Kung kailangan mo ng isang bagay, bibigyan ka po ng Diyos. Ang kailangan po natin sa ating sarili, hindi po kaya ibigay lahat ng pera. Pero tandaan po natin mga magulang, mga kapatid, ano man po ang ating kailangan sa ating buhay, iyan po ay kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon. So kaya, huwag po tayong sumandal, ano po, doon sa malaki man ang ating kinikita. Dahil kahit malaki po ang ating kinikita sa bawat araw, sa ating buwan ng kita, tandaan niyo po, kapag hindi natin kasama ang Diyos, may kulang at may kulang pa rin. Hindi po sapat ang lahat kapag wala ang Panginoon. Pero kapag kasama natin ang Diyos, kahit po minsan ay kukunti lang kinikita, piling po natin, pakiramdam natin, ay hindi po tayo nagkukulang. Bakit? Dahil ang sabi ng Diyos, hindi niya tayo iwanan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob natin masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Nako? So kapag po tayo ay nagtitiwala sa Diyos, kontento sa anumang bagay na meron tayo, sa anumang kinikita natin, masasabi po natin na tayo po ay ang Diyos ang tumutulong mismo sa atin. Masasabi po natin na hindi po tayo matatakot sa buhay sa mundo ito. Kasi marami pong natatakot sa mundo ito. Bakit? Walang kinikita. Oh. Ano yung bibili niya na kailangan niya? Kaya natatakot mo rin sa buhay. Pero kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, hindi ka po matatakot na harapin ang hamon ng buhay sapagkat tinutulungan tayo ng ating Diyos. Mawawala po ang takot sa atin kung tayo po ay patuloy lamang na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya sabi dito, ano ang magagawa sa akin ng tao? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos, ano po? Wala sa iyong sino man ang makagagawa ng masama. So, kung may magbalak man, ang Diyos na ang bahala po sa kanila. Basta ang mahalaga, hindi tayo natatakot sapagkat tayo po ay hindi pinababayaan ng ating Panginoon. Kaya huwag po kayong matakot. Kahit po minsan mahirap ang buhay, minsan ay pinakapos, minsan ay tama lang, minsan ay walang pera, may mga utang pa, huwag po kayong matatakot. Basta kayo nagdilig sa Diyos. Sagot po ng Diyos ang ating kailangan sapagkat hindi po tayo iwanan ni pababayaan man ng ating Panginoon.